Dok John, marami pang mga text na dumating dito ngayon, ngunit isang text na lang, isang concern na lang yung ikikita natin dahil yung oras natin ay short na talaga. Dok, totoo po bang ang madalas na pag-inom ng soft drinks ay maaaring magdulot ng diabetes o sakit sa bato? From Aljon ng Maramag. Mayroong tinatawag kasi tayo dito na isa sa cause, no, ng bakit nagkakasakit tayo ay yung tinatawag natin na diet. Diet Or lifestyle. Meron kasing healthy diet kasamang rates, meron ding unhealthy diet. Kung titingnan nyo po itong tinatawag na soft drinks, kung mapapansin nyo po ang ingredients po ng soft drinks, tubig, asukal, coloring, or carbonated water, yun lang. No? Ano bang nakuhang benefits nito? Ano bang health benefits ng soft drinks? Wala. Kaya tinatawag natin itong junk drinks. Nakakatanggal lang to siguro ng yung pag-uhaw tayo, no, kasamang race, no? Nakakatanggal lang ng uhaw, no? Nakaka-refresh pag sobrang init. At kapag kumain kayo ng pag may mga birthday, no? Para makadighay, uminom ng soft drink. Pampatunaw. Lalo na kapag ikay kakain ng humba. Lechon. Yan, sarap yan. Humba. Pampatunaw, pampahinis ba? Problema, pag natunaw, gugutumin ulit. Kaya magastos ang Pinoy sa pagkain. Uminom ng pampatunaw. Kung kumakain tapos tutunawin agad. Tapos bighay. Pag bighay, ay, grasya sa Ginoo. Problema nito, yung bighay. Damay yun pang Ginoo. Acidic po yun. Pag kayo po yung laging diniligay pag uminom ng soft drink, sabi, grabe yung acid nun. Nilalabas na. Hindi na kaya ni sikmura yung acid, kaya nilalabas na sa iyong true dighay. Kaya ang tanong, ano bang nakakasama ba? Pag ginawa niyo pong tubig itong soft drinks, ibig sabihin, ginawa niyo pong na-overload. Nating kasamang overload kayo sa soft drinks like araw-araw. Kapag sobra na. Sobra na. Pwede kayo mag-soft drink pag may occasion lang. Kapag may birthday. Kasal, New Year, once in a while lang. Pero pag ginawa nyo ng araw-araw yan, nasa rep nyo na, natapos kumain soft drinks. Ibang usapan na yan. Magkakaroon na yan ng overloading sa mga toxins at mahirapan po, no? Mabubugbog po yung ating pong kidney. So, sa recommendation natin, no, prevention talaga para maiwasan itong problema sa diabetes, problema sa kidney problem. Napansin mo kasamang rate ng unang panahon, halos wala masyadong nagkaka-diabetes at kidney problem. Bakit? Yes, exactly. Nakakainom lang tayo ng soft drinks kapag nagbenta na tayo ng kopra. Sa probinsya, hindi pa uso yung mga Jollibee, yung mga fast food ba. Makakainom ka lang ng soft drinks kapag nilalagnat. Yun. Kapag nilalagnat. Yung mga biskwit. Sa amin, lumaki kasi ako sa probinsya. Na-remember ko, nakakainom lang ako ng mga yung soft drink kapag nagpisarni sa kopras kasi sa probinsya, sa bukid. Yung tagakuha ng kopra parang sa syudad, sa lungsod. So pag bumaba kami sa lungsod, doon lang kami nakakainom ng soft drink. Kasi after benta ng kopra, maraming benta. Saka pa pupunta sa bakery or saan mang fast food. Ngayon kasi, iba na. Araw-araw, accessible na talaga yung mga unhealthy diet, no? Unhealthy, yung lifestyle natin ba, yung style ng ating buhay ngayon kasamang rich, hindi na healthy. That's why, marami po, no, na pupunta sa atin, reklamo na, Dok, bakit nagka-high blood, nagka-diabetes na ako, 20 pa yung aking edad. Napakabata pa. 20 years old, may high blood diabetes na. Pabata ng pabata ngayon yung nakakaangkin ng mga malubhang karamdaman. Dati yung high blood, pag nagka-edad ka lang ng mga siguro 40, 50, di ba?
may maintenance. Ngayon, mga napapansin ko, 15 years old. Mhm. May maintenance na, may insulin na, may tinutusok-tusok na. sa kanyang Minor age. katawan. Mhm. Mm. Because of ano kaya ang mga dahilan, no, kasamang Grace? Ito Yes. yung sinasabi natin, yung style ng ating lifestyle ngayon. Lifestyle. So, dyan nag-uumpisa yung problema, lifestyle. Oo. Saka, pansin mo, yung mga bata ngayon, dati naglalaro tayo ng mga patintero, tumbang preso, Bahay-bahay. yung mga Yeah. pupunta naghanap ng gagamba. Oo. Ngayon, nasa gadget na yung laro. Nakafocus sa Hindi na gadget. kailangan ng physical activity. Hindi mo na kailangan magpa-araw, magpaputi, magpapawis. Dahil nasa cellphone na. Oh. Mm. Isang araw ka nakaupo na i-enjoy mo na yung laro sa pamamagitan ng mga gadget. Kaya nagkulang po yung tinatawag nitong movement or exercise. Mm. So, posible, yun talaga, sani. Kung bakit nagkakaroon na nagpabata ng pabata ngayon, yung mga may iniindang karamdaman, noon ay naririnig lang natin sa mga senior citizen. Hindi naman, inaano natin yung senior. Yun yung problema noon. Ngayon, pati mga bata, mababata na yung edad, pabata yung edad, ay nagtamo na ng mga karamdaman na pang matanda. Dr. John, go ahead. At wala naman po kasalanan yung mga bata kasi yan naman talaga yung uso ngayon, gadget. So, in fact, nakakatulong yan para tumalino sila. Bata pa, yung anak ko, 6 years old, napakatalino na. Ang dami ng yung kanyang knowledge ba, napaka-overwhelming Advanced na. Of YouTube. Sa mga social media, like yung YouTube, dami ng information. Yung AI ngayon, mag-chat ka lang kung anong gusto mong itanong, nasasagot na. So may benefits, pero kailangan niyo pong educate din yung inyong mga anak. Kasi responsibility ng parents, tayo kasi nakakaalam kung ano yung consequence kapag hindi na bago. So that's why meron tayong mga seminar dito sa Doc Alternatibo. Dalhin niyo po yung inyong mga anak sa seminar. So, Bakit? pwede? Isa po yun sa... Pwede. Pwede ba gano'n na sit-up, dalhin yung anak? Isa din ba sa pamamaraan ng seminar ng Doc Alternatibo, Doc John? Pag-uusapan ba yung mga ganitong sistema? Yes, isa sa focus talaga kung kayo po, lalo na sa mga nakikinig na member ngayon, hindi mawawala po sa seminar itong tinatawag na prevention awareness. Sabihin ng prevention, ituturo yung mga sanhi or mga causes bakit po nag-develop ang sakit at yung tamang pag-alaga sa kalusugan. That's why napaka-importante, isama niyo po yung inyong mga apo, yung inyong mga anak, kasi para ma-educate din po sila. Kasi education, before medication talaga tayo. At pag once na-educate sila, narinig nila, i-kuhan nyo na lang po, turuan, i-guide yung inyong pong mga apo or yung mga anak. Kasi minsan, pag hindi po natin ito ginawa, parang tayo yung nagtutulak sa kanila. Maging kasalanan pa natin, bakit nagka-diabetes sila sa murang edad, bakit nagkasakit sila sa kidney sa murang edad, kasi hindi natin naturuan. Lalo na ito, kasamang Riz, nakita ko nung nakaraang buwan, may nag-post sa social media na hindi na siya nakapag-aral. Bata pa to, babae, 16 years old, sa Sorsogon. Bakit hindi na siya nakapag-aral? Kasi may tubo na siya sa leeg. Uy. Every week, nagda-dialysis na siya. Ang dialysis, yung treatment yon kapag sira na yung kidney, hindi na kayang magtrabaho ng kidney, hindi na magpa-function, mayroong machine or device, tinatawag tong dialyzer, ito yung artificial kidney. Hindi ka na makapag-aral doon kasi every week tapos tusukin yung leeg. 2 times a week ka pabalik-balik sa dialysis center. Ano yung kanyang sinasabi? Nasa huli ang pagsisisi. Yun yung problema. Bakit? Napakabata niya pa, 16 years old. 16 Kasi years hindi daw old. siya sinabihan ng nanay niya na yung soft drinks, kasi mayroon silang tindahan, sari-sari store. Ayun. Nasa rep yung soft drinks, ang lagi. Parang ginawa niyang tubig na. Kasi walang nagsabi sa kanya, walang nag-warning, hindi siya na-educate. So ang nangyari, nasira yung kanyang kidney without knowing. Akala niya masarap lang yung iniinom niya na soft drinks, pero yun, may side effects pala. Bakit nagka-develop? Kasi wala pong nag-warning, walang nagturo, walang nagsabi. Kaya napaka-importante po nitong seminar ng Doc Alternatibo. At kahit walang seminar, pwede kayong bumisita doon, dalhin niyo po yung mga kasama niyo, mahal sa buhay. Kasi mayroon namang health consultant. Sinabing health consultant, alam nila
yung i-recommend kapag kayo po bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo. Ayun na Doc John, napakaganda ng talakayan natin ngayon. Marami pa mga text, marami pa mga concern dito na hindi na talaga kaya sa ating oras. Dahil hanggang alas 8 lang yung ating palatuntunan na usapang pangkalusugan. Final message mo na lang Doc John para sa mga kapanalig natin na nagkantabay ngayon sa oras na ito at sa mga seminar announcement na iyong ibabahagi. Ayan, at once again, maraming salamat sa inyong pong patuloy na tiwala dito sa Doc Alternativo at ang aming responsibility ay gampanan po yung inyong trust sa amin. So, pamagitan po ng patuloy na paglilingkod namin. May mga seminars tayo ang ginaganap to monthly. Lahat ng branches, mayroon pong schedule yan. I believe, narinig nyo na po. At may magno-notice po sa inyo, kung kayo po yung member, na may magte-text po sa inyo, announcement, kung may mga pa-promos, at meron tayong seminars. At lagi nating sinasabi, kasamang Rich, na prevention talaga is better than cure. Mas better, putulin nyo na yung diabetes, kaysa putulin yung paa ng may diabetes. Iwasan nyo na ang sakit kaysa mag-chemo, mag-dialysis, magpa-opera, mas magastos po. Mas magastos ang cure kaysa sa prevention. At ang good news, pag alagaan nyo po ang inyong kalusugan, mayroong balik. Tinatawag natin to kasamang Rich na investment. Kaya huwag kayong manghinayang kapag gumastos kayo ng itong fulvic minerals, yung ating mixed and coffee, gumastos kayo ng pa-membership, gumastos kayo ng mga food supply. Bakit? Investment kasi yun. At hindi yun gastos, ha? Pag sinabing para sa health, hindi yun gastos, kundi investment po. Okay. Anong balik nun? Yung buhay, kasama nyo pa yung mahal sa buhay, ma-enjoy nyo po yung pension, makatanggap kayo ng 100,000 pag umabot kayo ng centenarian or 100 years old, if God is willing. Kaya lahat ng nagastos, lahat ng na-invest, babalik yun pag umabot tayo ng 100 years old, if God is willing. Kaya alagaan po natin yung ating kalusugan. Kasi yan lang po isa sa ating magagawa. Kasi hindi natin control minsan yung kalamidad, yung mga aksidente. Kaya ang ating magagawa para i-protect yung ating buhay ay itong tinatawag na prevention or alagaan natin yung ating kalusugan. Nandito lang si Doc Alternativo lagi. Bisitahin si Doc Alternativo at makipag-ugnayan kung may doktor na pwedeng ma-check, tumingin po sa inyo sa mga branches nationwide. Maraming salamat kasamang Rich at sa lahat ng mga avid listeners natin dito sa Alternativo Nationwide. Happy morning po and God bless po sa ating lahat. Ayun. Doc Anastasio Halaman Jr. Siya po yung expert. Eksperto po si Doc Anastasio Halaman Jr. National Lecturer. Siya po yung magkakasama natin sa mga seminar na gaganapin sa mga branches ng Doc Alternativo Nationwide, Mapaluzon man, Visayas o Mindanao. Asahan po na isa sa mga seminar na gaganapin ay magkakasama ninyo si Doc Anastasio Halaman Jr. para sa Herbal and Natural Healing Seminar na ginaganap every month dito sa Doc Alternativo. Maraming salamat mga kapanalig. Ito ang programang Doc Alternativo. Bukas na naman po sa ating pagsasama sa pangalan ng Doc Alternativo Foundation sa pangungunan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Delibo. Ako yung nakasama sa oras ito, kasama yung ating eksperto, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Liego. Sumainyo ang katotohanan. Karon sa atong kapanahunan, pagkadaghan nagyong balatian. Doc Alternativo.